120Hz AMOLED display, aesthetic color changing design, 5000 mAh battery with 80 watts fast charging. This is the Vivo Y100. Pag-usapan natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So, simulan natin agad sa presyo. Para dito sa Vivo Y100, meron tayong dalawang variant. Meron tayong 8128, ang presyo nun guys ay 12,499 pesos. And then meron din tayong 8256 which is itong unit na nasa akin. Ang presyo naman nito guys ay 13,999 pesos. Available ito sa Crystal Black at Breeze Green. Kung interested kayo dito sa Vivo Y100, nandiyan sa description box yung official link na to. Check nyo na lang. Okay, so quick unboxing muna tayo dito. Pagbukas ng box, makikita na natin agad yung unit na nakabalot pa ng plastic. And then sa ilalim nito, meron siyang free na clear jelly case and of course yung kanyang warranty card at yung quick start guide nito. Meron siyang kasamang 80 watts na charging brick, of course yung kanyang USB Type A to Type C na charging cable, at yung kanyang SIM ejector tool. And basically, yun lang yung laman ng box. So, check na natin guys, itong Vivo Y100. Okay, so para dito, meron siyang 3D flat design na may fluorite AG glass na back panel. Meron pa rin itong color changing feature pero available siya doon sa Breeze Green. So, kung gusto nyo ng ganung design, better na yun yung kunin nyo. Pero ang nagustuhan ko naman dito sa colorway na to, which is itong crystal black. Medyo stealthy look siya and then meron tayong parang crystal or diamond pattern sa kanyang back panel. At kapag tumatama siya sa ilaw, maganda yung effect niya. Isang bagay na nagustuhan ko dito is meron siyang metallic high gloss na frame which is nag-contrast naman siya sa matte finish dito sa back panel nito. Very lightweight at sobrang komportabling hawakan ng phone dahil yun nga, bukod sa magaan siya, manipis lang yung phone. IP54 rated na rin to, so may assurance na kahit na medyo mabasa ng konti, maulanan, or matalsikan ng tubig, ng alikabok, konting punas lang, hindi naman to madadamage. Para sa ports and buttons ito, sa left side, wala tayong makikita, malinis siya. Sa top part naman guys, andito yung noise cancelling microphone nito. Sa right side, andito yung kanyang volume keys at yung kanyang power button. And then sa bottom part naman, makikita na natin dito yung kanyang SIM tray. Hybrid type siya guys, so pwede tayong maglagay dito ng micro SD card up to 1TB at isang nano SIM card or dalawang nano SIM card. Sa tabi nito, nandito yung kanyang microphone, of course yung kanyang Type-C port, at yung main speaker. Yes, main speaker kasi dual stereo speaker itong Vivo Y100. Nakalocate siya dito guys sa may top part, sa may bandang earpiece speaker nito. Maya-maya paparinig ko sa inyo yung audio quality nito. Pero ngayon, pag-usapan na natin yung kanyang performance. Okay, so para dito meron siyang Qualcomm Snapdragon 865 processor, naka Funtouch OS 14 na siya based on Android 14. Meron siyang 8GB of RAM plus up to 8GB RAM expansion, 128GB or 256GB of internal storage, and again expandable up to 1TB. And then meron siyang 5000 mAh battery na may 80 watts flash charge. One of the main feature na meron tayo dito sa Vivo Y100 ay yun nga, meron siyang huge 5000 mAh battery at 80 watts na flash charge. Tinest ko dito yung kanyang charging speed at kung makikita nyo dyan, nag-start tayo ng 22 or 23% sa kanyang battery at tatapos tayo ng 90%. Inabot lang tayo dito ng mga around 30 minutes. So, ganun siya kabilis mag-charge. May additional charging feature din na meron dito sa Vivo Y100, yung tinatawag nilang Smart Charging Engine 2.0. Meron itong supercharge pump na tinatawag. Diba guys, meron tayong 80 watts dito, medyo mataas na wattage yon. So, possible na mag-init yung phone. So, dahil doon sa feature na yon, napiprevent niya na mag-init itong phone habang nag-charge. Meaning guys, mapoprotektahan natin yung internal components nito. May feature din ito kung saan ine-extend niya or ino-optimize niya yung battery life ng phone. For example, yung charging habit natin talaga is madalas nag-charge tayo overnight. So, imbis na full 80 watts yung pag-charge dito, ang ginagawa niya is binababaan niya yung wattage or parang mas pinapatagal niya yung pag-charge dito sa phone para kinabukasan kapag tatanggalin na natin or bubunutin na natin yung charger, sakto lang na ma-full charge siya. So, parang ganun yung feature na yon. And para sa akin, one of the useful feature yon na makikita natin dito sa Vivo Y100. Bukod dun guys, meron din itong performance optimization feature, no? Meron itong tinatawag na Ultra Game Mode. Meron tayong game sidebar na tinatawag na every time na naglalaro tayo,
meron tayong parang tool or sidebar nga na pwedeng i-access para ma-set natin yung gusto natin dun sa phone. Like for example, full performance, pwede natin siyang ilagay doon or pwede natin siyang ilagay sa balance or kapag nagtitipid tayo sa battery. Lahat yun guys, ma-access natin doon at meron pang ibang mga tools like screenshot and voice changer na pwede natin palitan doon while gaming. Speaking of gaming, tinas ko itong Vivo Y100 sa 3 games, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, at Mobile Legends. At ito yung naging performance nito. Okay, so ngayon naman pag-usapan na natin yung display nitong Vivo Y100. Meron itong 6.67-inch screen size na merong Full HD Plus resolution at AMOLED na yung kanyang panel. Meron siyang 120Hz na refresh rate at umaabot yung brightness niya hanggang 1200 nits. Nakakuha ito ng SGS Eye Care Display Certification at good news, naka-wideband L1 security na rin to, so makakapanood tayo dito ng HD. The display is okay for me, nagustuhan ko talaga siya. Pop na pop yung kulay niya, black is black. And then, okay din yung kanyang bezel, no? Though meron tayong konting chin dito sa bandang baba, pero hindi naman siya ganun kakapal. Tapos, ang nagustuhan ko pa dito, yung punch hole niya is maliit lang. Viewing angle is good dahil nga naka-AMOLED na siya, so kahit na medyo nakaside yung phone, kita pa rin natin yung content. So, display settings ito, meron tayong adaptive brightness, meron siyang eye protection, dark mode, under screen colors, meron tayong standard, pro, and bright. So, depende na lang kung ano yung mas gusto nyong kulay dyan. Tapos, pwede rin natin i-adjust yung display color temperature nito. Under screen refresh rate, meron tayong tatlong pwedeng pagpilian. Yung smart switch, 60Hz or yung standard na refresh rate, and up to 120Hz. Wala tayong 90Hz dito guys. Sa ilang araw na paggamit ko dito, lagi lang siya nakalagay sa smart switch, which is yun nga, automatic or adaptive yung kanyang refresh rate. At wala pa naman ako nakikitang problem dito kapag nagda-navigate or nagsuswipe. Mabilis naman siya talaga and very responsive. So pagdating sa display nito is very smooth, vibrant, clear. Yun nga, naka-wideband L1, so maganda yung panonood dito. And speaking of panonood, bago ko makalimutan guys, parinig ko na sa inyo yung audio quality ng dual stereo speaker nito. So magandang combination yun, no? Magandang display. At the same time, maganda yung audio. Panalo talaga kapag manonood ka ng vlog or movies or TV series. 50% guys. Ngayon naman, lagay natin sa 300% no? Volume audio booster. Okay, so ngayon naman ang pag-usapan natin yung camera nitong Vivo Y100. So para sa camera setup nito, meron siyang 50 megapixel main camera with autofocus and EIS or electronic image stabilization. Meron siyang 2 megapixel na bokeh camera at 8 megapixels sa front camera. Nagustuhan ko yung mga shots na nakuha ko dito sa Vivo Y100, lalo na yung portrait mode at yung super night mode, and of course yung ibang camera feature nito tulad ng dual view video.
And that's it guys for today's video. Ito po ang Vivo Y100. Kung naghahanap ka ng all-around phone na kaya mag-handle ng day-to-day tasks, social media consumption, sa panonood guys, dahil maganda yung display nito, makunat na battery tapos mabilis pa mag-charge, and yun nga, may mga additional smart charging feature pa na meron dito na talagang ma-optimize at mapoprolong pa yung battery life nitong phone na to. Kung yun yung mga importanteng bagay na hinahanap mo, consider checking this phone, itong Vivo Y100. So yun nga yung mga pros nito para sa akin. Meron siyang good quality display, meron siyang trendy design, meron siyang dual stereo speaker which is okay din ng audio quality, and then yun nga, maganda yung battery performance ito, and of course yung kanyang charging speed na may 80 watts. Now para sa cons nito, for me kasi yung iba naman dito is hindi naman importante masyado, so okay lang. Number one is wala siyang headphone jack. So either gumamit tayo ng Type-C na earphones or yun nga, meron tayong TWS dapat na naka-ready. Pangalawa guys, 4G connection. So hindi ito 5G. Kung hindi naman yun importante sa inyo at hindi pa talaga optimize yung 5G connection sa place nyo, okay pa rin naman to. Pangatlo is average performance. Hindi siya yung tipong pang bardagulan talaga na performance. Kung hindi, nasa balance lang siya. Kumbaga, pwede siyang magamit for, yun nga, day-to-day use, at pwede siya pang gaming pero casual lang at konting heavy games. Pero yung pinatalagang naayawan ko dito is yung bloatware guys. Marami siyang mga unnecessary apps na makikita natin out of the box, though pwede naman silang burahin. So yun lang naman yung mga nakita ko dito. Bukod dun guys, okay naman na itong Vivo Y100. Again, kung interesado kayo sa phone na to or gusto nyong bumili, yung official link na to nilagay ko na dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!